Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Maka gago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Dandalingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Punta na tayo dito sa ating kulaong time. Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Maka gago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ay, nako. Paano? Punta na tayo syempre kay MG. Ayan na. Diba? Tuwan-tuwa kayo. Ang ganda, no? Hello po, May Valdez. Ayan, tuwan-tuwa kayo, ha? Joke, sabihin na naman ni Kulaong, magnanakaw yan. Madami na wala sa kotse ko. Alam nyo, ang pinaka-the best talaga. Yung natawa talaga ako dito, alam nyo kung ano? Yung sinabi, kinain ng aso yung damit. Yung damit ni Kulaong. Ay, naku po. Okay, at Esther Villanca, thank you ha. Like na po kayo, like na ha. Salamat po sa mga magla-like diyan. Salamat po. Ayan, Mark Thomas Carnine, okay, Blue Sigma, okay, thank you. Okay, like na ha. Like na kayo ha. Baka hindi pa kayo nagla-like, bahala kayo. Naku, 55 pa lang yung like, 179 na yung nanonood. Hindi ako si Kulaong. kami, no? Even ako. Ba't Ba't hindi nyo Dahil nakasama nilalike? niya siya. Napapansin namin na Ayan. Pero syempre, di ba? Thank you kay MG sa napakagandang interview na ito. At kaya pala ito nangyari dahil din daw kay FG. Ayun. eto may sasabihin ako sa inyo. Sabi to ng mga small vloggers, no? Sabi nila, kapag ka daw dumidikit ka kay Norman Mangusin, minamalas ka. Nangyari ba sa inyo yun? Minalas ba kayo? After all this? Yes po. Grabe yung naging impact ng ginawa namin pagsama. Sinasabi niya na kaibigan daw niya ang tatay mo. Yung isang bata ho ron ay anak ng pulis. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Totoo ba na kaibigan niya ang pulis mong tatay? Hindi po totoo yun. Puta pa yan na naman si Kulaong dito. Siguro ngayon ano yun, biling baligtad sa higaan. Ganun sa higaan. Biling baligtad. Hindi ano kay papalusot ko bukas. Nagsalita yung dalawa. Oh, 'di ba? Naku po, Kulaong, hindi mo pwedeng sabing sinungaling 'to. Hindi pwede. Matutos po ka diyan sa Cagayan. Hindi totoo. Kasi if kaibigan niya po, bakit magre-react ng ganun yung father ko? Yun bang perang kinita nyo, naging worth it naman para sa inyo? Kasi sabi nyo, binigyan kayong pera. Huwag na nating sabihin yung amount. Pero, do you think worth it yon? Despite all the humiliation na natanggap namin, na-experience namin, the trauma and everything, hindi po. No. Ang gagawin is, bibigyan kami ng tag-iisang phone, wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts What? Trolls? Gagawa kayo ng mga fake accounts? for good comments, mga ganyan. O, doon tayo sa kanyang incredible na amoy. Ikaw, ano experience mo sa kanya? Sa amoy niya lang, no?
Amoy sigarilyo po talaga. Matindi talaga. Matindi pong sigarilyo. Okay. Ano yan? Amoy dekalibre ba yan? Matapang, no? Dekalibre. Pero okay naman, yung t-shirt niya, nasa inyo pa rin ba yan? Yung dekalibre shirt na yun? Minat-ngat ng aso. Sorry po. Ano ginawa? Minat-ngat na po ng aso. Yung akin tinapon po, naalala mo ng So sa road trip niyo, no? Maandar kayo, na-drive kayo. Sino yung nagda-drive doon? Question lang, no? May driver po siya. Mm. Pero minsan po, tinitake over niya yung pagdadrive. Mhm. And then, ayun po, siya na po yung nagdadrive. Matagal siya nagda-drive? Yes. Ano, Asek, Lakanilaw. Nako. Kay Francis Leo Marcos, sana wala nang madamay ng mga inosenteng probinsyana. And sana, huwag kang mangako kung hindi mo pa natutupad yung mga sinabi mo. or wag ka munang magbibitaw ng isang salita na hindi mo pa tapos gawin. Don't claim something na tapos mo na, which is not pa pala. Ayan na nga ba, 'di ba? Kulaong, wag ka daw mangangako nang hindi mo pa natutupad. Yung pinangako mo noon, nung pang way back 2020 hanggang ngayon, di mo natutupad, nangangako ka pa din. Kung sa bagay, si Kulaong, sabi nga ni Kulaong, pinangakuan na nga kayo. Ay gusto nyo pa ito pa rin. Yun nga mangako, mahirap na di ba? Wow! Manip yun. Tindi, no? So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, sobrang halagang araw ho nito sa ating lahat. Kasi finally, mabibigyan linaw na po tayo sa mga kaganapan tungkol sa ating bidang-bida at sa ating kaibigan na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. At dito ho, kaharap natin, ang dalawang batang babae na binigyan niya kuno ng scholarship, mga kahombre ko. Kung maaalala nyo, kasama niya ho ito sa video niya. At ito ho, nagmistulang mga videographers niya daw, mga kahombre ko. Huwag niyong kakalimutan yan. At bigla na lang ho sila nawala at hindi na ho nakapagpaliwanag ang bidang-bidang si Norman Gusgusin. So, welcome sa Kahombre World. Alam niyo, nakakagulat na lumipat sa side na ito, no? So, magpakilala kayo. Ikaw si? Guys, I'm Walborga Macanas po. And I'm Jana Andrea Derupe. Yan. So, naalala nyo naman, di ba? Lalo na yung pangalan niya na talagang pinaghahanap ni Pugenius, mga kahombre ko. Grabe talaga, Pugenius. Kaya napagbibintangan na ako, ikaw lagi, di ba? Ngayon, mga kahombre ko, so, lumapit kayong dalawa sa akin, or ikaw talaga yung nakausap ko, di ba, Andrea? Lumapit po siya sa akin, nag-message siya sa akin through Instagram. Buti nga na nakalkal ko kasi Sunday ka pa nag-message sa akin. Kanina lang ako nakapag-reply sa'yo, di ba? Gusto yan ng Diyos na mangyari to, okay? Isinaad ng Diyos yan. Kaya magkaharap na tayo ngayon. Sa inyong dalawa, sobrang daming nag-aabang sa sasabihin nyo. Everybody's excited. Paano nyo nakilala si Norman Mangusin? Paano at saan nyo siya nakilala? Model po kami and usherette sa Isabela. Yung pinag-usheretan po namin is kakilala ni Sir FLM. Asheratan? Ano yun? Asherette. Ano yung Asheret? Pag may mga events po, kayo yung mag-guide sa kanila papunta sa upuan nila, mga ganun po. Ano yan? Sa club? Saan ba yan? Hindi po. Saan? Like, pag may mga Event. Normal event. Yes. Okay. Formal events. Yes. Okay. Follower nga po kami. Pinakita po namin sa kanya na follower kami. And then, ayun po, Sa YouTube. since nasa Isabela po siya, and rinab na po namin yung opportunity na humingi ng tulong sa kanya. Bilang? Scholar. Scholars. Tama. Okay. Ngayon, mga kahombre ko, naalala naman natin, before, di ba, na siya nagsabi ng ganito.
So, ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Pupunta kami sa mga universidad at bawat university, pipili kami ng limang estudyante na nakasubscribe. Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So sisimulan yan by the last week of January. Ngayon, sa bahagyang unang kwento ng ating mga kaibigan na ngayon, mukhang natupad naman at sabi niya, kakalabitin daw niya. Mukhang nakalabit naman talaga kayo. Follower kayo. So, nakakagulat na ang mga tulad nyo follower ng isang Norman Mangusin, So, paano kayo nagpa-follow? Do you actually watch him? Sa Isabela po kasi, knowing yung name ni FLM kasi nga pandemic hero, naka-follow po kami. And also, yung originally po na nagpa-follow sa kanya, yung mom ko. Mm-hmm. That's why, yun nga po, kilala namin siya and naka-follow din po kami sa kanya. But, hindi po kami gaanong nanonood ng mga videos niya. Naka-follow ka lang, wala lang. Ganun lang. Pero hindi ka nanonood ng videos. Yeah, opo. Kaya wala kang idea sa katauhan niya, actually. Kilala Hindi, wala rin naman kasi mapapanood kay Kulaong eh. Oh. Ano mapapanood mo kay Kulaong? Di ba? Hindi kasi masagot ni Makagago ang issue na siya ay nag-endorse ng peking lawyer, peking law firm, at para makapambudol ng mga OFW, 250,000 kada Pilipino. Si MG ang leader ng FG Group. Puro ganun lang naman mapapanood mo dyan sa hayop na yan eh. Ano papanood mo dyan? Diba? Ano papanoorin mo dyan? Kaya yung mga kabataan, talagang wala. Diba? Yun lang mapapanood mo. Puro yung mga kabataan hindi manonood. Yung mga nanay siguro, yung mga tatay, tapos nakikita lang ng kanilang mga anak, oy, sino yung pinapanood mo, ma? Sino yung pinapanood mo pa? Si ano to, Francis Leo Marcos, yung namigay dati ng bigas ko, no? Diba? Mapapapalo din, pero siguro, wala talagang yung masasabi mong masustansyang panoorin si Kulaong. Wala po. Walang kasustansyang panoorin niyang halimaw na yan. Diba? Kaya nga po yung kanyang pamimigay kuno ng bring me. Yung bring me niya, 5,000. Tapos surprise bring me ng condom. Yun scripted. Scripted. Bakit? Walang kabataan na manonood dyan. Dahil puro kabugukan lang ang pinaggagawa. Kilala mo lang siya bilang pandemic hero. Tama? Yes. Ikaw, ganun ka rin ba? Yes po. After niyan, ano nangyari? Nag-ask po kami ng scholar. Mm. And then, sakto po, nasa Isabela din siya. And then, kailangan niya po na videographer, which is... Kasi nga wala na daw yung dati niyang mga videographer. Okay. So, actually, nakakagulat nga na all of a sudden, nag-iisa na lang siya, di ba? So, well, sa amin na may idea kami. Bigla kayong pumasok sa eksena. Sige, go. Inask niya kami if pwede ba kaming mag-join sa team niya. Mm. And then, pumayag naman po kami. Mm. Actually, nagpaalam po talaga kami. Siya through video call, ako through chat messenger. Nagpaalam sa parents. Okay. And then, ayun po, sumama na po kami. Mm. Kaso po, one day lang talaga yung usapan. Okay. Tapos, Videographer lang po talaga kami. So, kumbaga, nasa likod lang kayo. Wala dapat kayong muka. Yes Tama? po. actually, kung magtataka po kayo, yung first video po, yung kumakaway pa kami, which is yung kalat ngayon, kumakaway pa kami doon kasi hindi pa po namin alam. Nagulat na lang po kami, may sinesend na po sa messenger, and right after po namin malaman yung mga ganon, naging maingat na po kami sa mga galaw namin. Tapos, yun nga po, nasabi po namin sa kanya
na wag na sana kaming ipakita sa videos niya. Wait lang. Nako, Kulaong. Sabi mo si Makagago kakasuhan ng Data Privacy Act, si Pugenius kakasuhan ganyan. Kulaong, ikaw pala di ka pa nagpaalam na i-video mo yung dalawang kabataan eh. 'Di ba? Ikaw pala hindi nagpaalam tapos ituturo mo na si Makagago ang may kaso, kakasuhan ng dalawang bata. Yung pala ikaw ang nag-video, walang paalam, pinakita mo mukha nila nang hindi mo man lang sila tinanong kung komportable ba sila sa ganon or okay lang ba sila sa ganon. Kasi alam nyo, pinagmamayabang ni Kulaong na meron siyang dalawang angels nung time na yon. Pinagmamayabang niya talaga. Ano talaga to, bukod sa manyakol, 'di ba? Parang ano pa, yung isa, pido. Alam niyo yon yung pido? Parang ganun siya. May pagkapido si Kulaong. Sinong mga nagme-message sa inyo? Mga friends po namin sa Facebook na nakakakita. Mga classmates. Yes. Ah. And then, So tapos, Then right after po nun, sinabi nga po namin sa kanya na wag na sana kaming makita sa mga videos. And right Okay. after that, if you can see the original live, makikita niyo po sa video doon na hindi talaga kami kasama. Then right after, nagulat na lang kami kasi pumesto siya sa likod namin. Yun nga po yung iniiwasan namin na kahit mahagip man lang sana or whatsoever. ayaw nyo ng ganun. Yes. Okay. and then, ayun po. Doon po sa kinalabit siya, which is, if mapapanood nyo talaga sa live, nag-joke siya. And then, kinalabit niya po si Walborga. Maraming salamat po, Sepele. Mabuhay po kayo hanggat nandyan ka po. Masasabi kong gwapo ko dahil pangit ka. Pakita nga ng mukha mo kung gwapo ka. Wala ka nga maipakitang mukha eh. Oo. Ako yung pangit sa mundo ng mga anghel. Totoo yun. Ikaw yung gwapo sa mundo ng mga engkanto. Tanga. Hindi ka nga pasok sa tao eh. Oo. Ang kumakalat 'Di ba? Kitang-kita dun hindi man lang lumingon yung babae kahit kinalabit niya eh. Kasi wala talaga. Alam niyo kung ako tatay niyang yung bata na yan. Anak ko, putya, talagang dapat talaga may yan. Ginawa mo yung ganun, may consequence yan. 'Di ba? Kung hindi putulin yung kamay, dukutin yung isang mata. 'Di ba? Nakakagigil. 'Di ba? Akala mo kung sinong makakalabit. Wala talagang galang. Kasi nga, alam nyo, hindi pwedeng may mapalapit na babae kay Kulaong. Kasi manyakol nga, tapos mapagsamantala. Kala niya siguro, porque kinuha niyang stop, pwede niya nang ganun-ganunin. Pwede niya nang kalabit-kalibitin, di ba? Sobrang bastos. Napaka-bastos talaga nito si Kulaong. Sana merong umaksyon diyan na mga grupo ng mga kababaihan para kasi na-trauma sila. 1 linggo sila hindi pumapasok dahil diyan. Alat po is sa boob ko po, pero dito lang po yon sa may bandang kilikili ko. Pero kahit sa bandang kilikili lang po yon, nagulat pa rin po ako. Okay. And then, kahit hindi pa po namin tapos yung kinakain namin, umalis na po kami. Medyo nabastusan kayo. Tapos naka-video rin eh. Feel So, awkward po talaga that time. and trending siya sa social media, di ba? Nakaani ng napakaraming views nun. Million. So, eventually, yung mga tao, na-judge kayo na, oy, ganito pala tong mga to. Di ba? Hanggang sa napakarami ng kalaswaan na sinasabi, pinupukol sa inyo ng mga tao, unfortunately. May question ako. Dahil total nandyan tayo sa parang nadali yung boob mo, sabi mo, no? Pero hindi naman. Ayun yung sinasabi ng mga tao. May idea ka ba kung bakit ganyan ang iniisip ng mga tao kay Norman Mangusin na kahit kilikili lang yung nadali, parang boobs mo na yung nadali? Right after kong mapanood yung mga ibang videos niya, nagkaroon na po ako ng idea. Kasi nga po, the way na kung paano niya pagsalitaan yung mga ibang babae.
So parang nagiging ganun po yung labas sa mga tao kasi nasanay sila na ganun siya. 'Di ba? Kaya mga kahombre ko, mahalaga, huwag kayo basta-bastang papasok, no? O maniniwala sa mga tao na may mga mahahalimuyak na mga salita kasi yan pang mga taong yan ho yung mga peke at hindi totoo. Tandaan nyo Ano talaga eh, yan talaga yung totoo. yan. Ikaw naman, Ayan talaga yung totoo eh, na si Kulaong dinadaan sa boka etong sitwasyon. Kasi lumapit pala eh. Inamin naman itong dalawang bata na sila yung lumapit. 'Di ba? Para sa scholar. Kasi syempre, nagyabang si Kulaong, mamimigay ng scholarship. 'Di ba? Pero yun pala, hindi pala talaga, wala talagang scholar, wala talaga scholarship, hindi talaga mamimigay ng scholarship at wala talagang scholarship na mapapala ang dalawang to. Nadaan ni Kulaong eh sa bunganga, 'di ba? Yun yung yun yung katibayan na kasi marami nagtatanong bakit etong si Kulaong marami pa rin na naloloko, marami pa rin na naniniwala. Eh yan na nga po yun. Magaling kasi siyang mangako, magaling magsalita, magaling gumawa ng kunwari gagawing pagtulong, pero yun pala, 'di ba? Lahat po ng ito ay isang malaking kabalintunaan talaga. Wala talagang gagawing pagtulong, walang gagawing kabutihan. Lahat ng ito ay merong equivalent na kasamaan yung gagawin ni Kulaong. At napansin ko, nandiyan na yung leader ng Team Joy. Oy, Team Joy! Team Joy tayo! Ay, Team Joy tayo ha! Ayun. Teka, parang si Kuya Henry tawag dito, naka-recruit pero mukhang aalis na. anong na-realize mo nun? Yun, after po nung nalaman namin, syempre kumakalat na po siya sa social media. Maling-mali po talaga yung ginawa naming pagsama sa kanya. Which is hindi kami nag-background check muna bago kami sumama sa kanya. Okay, balikan na. Actually, ganito yung nangyayari sa mga naloloko ni Kulaong. Kasi hindi nagba-background check. Ako noon, nag-background check ako. Nag-background check po ako. Kaya lang, nung pong nag-background check ako, ang nangyari naman, nakakita ako ng mga bagay na pagtulong ni Kulaong. Katulad nun, meron siyang binigyan ba ng parang basketball court, meron siyang binigyan ng parang, hindi ko matanda kung barangay hall ba yun, o barangay parang gano'n meron siyang binigyan. Nakita ko rin yung ginagawang pelikula. Kaya sabi ko, Marcos siguro talaga to, Marcos. Kaya yung parang syempre naisip ko, baka ako talaga Marcos to tumutulong talaga. Doon na ako naumpisa mabulag kasi nakita ko meron kasama pa yung si Glenchong, kasama si Amy Marcos. Kumbaga nung nalaman kong scammer si Kulaong, nakalubog na yung kalahati ng katawan ko sa kumunoy. Parang gano'n na nangyari. Kaya nagdire-diretso yung paniniwala ko kay Kulaong. Balikan natin yan later. Sige, after nun, ano nangyari? Yun po, after nung live, Tama. Yun pala ang hidden agenda ng scholarship. Mangangako pag-aaralin pero kailangan sumama sa kanya pag weekend. Diba? Talagang siya, talagang ganun nga po. Kumbaga, everything na ibibigay niya, may kapalit. nag-exit na nga po ako. Kahit hindi ko pa po natatapos yung food ko kasi na-awkwardan nga po talaga ako dun sa ginawa niyang pagkalapit. Dumiretso na tayo ng La Union po by that time. Grabe yun. From Isabela to La Union? Actually, yung Ang live layo. na po na yun, nasa Ilocos Sur. Ilocos Sur. Ilocos Sur na po kami that time. Grabe yun. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa niya?
pag may magustuhan po siyang place, bababa po kami doon, mag-film po siya ng videos niya. Pag may nagustuhan po siyang kainan, mag-film kami doon para for vlog niya. Ganun. Mhm. So vlogger talaga, makikita nyo mga ka-homebrew. Vlogger talaga siya, di ba? And then, Vlogger na umiis ka po. 'Di ba? Kita niyo hindi na umuwi na Maynila. Sabi niya, hindi siya kaya ni Makagago. Pero kita mo, napalayas ni MG sa Maynila ang isang kulaong. Hindi na umuwi ah. Oh, may hearing kanina, hindi rin umattend. Mamaya, pag-usapan natin yung hearing.